at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ako po si Iza Tarano, 19 years old, medical technologist. Gusto ko laging malinis, gusto ko laging organized. Kasi lalo na kapag nag-aaral ka, ang hirap mag-aaral ng ang daming dumi sa paligid mo, di ba? So kailangan, yan, dito mga libro ko, nakaayos siya dapat, organized. Nasa line of namin yan profession. So as a medical technologist, kailangan, immunocompetent ka hygienic ka dapat. Kasi lahat ng hinahawakan mo, it is considered infectious. So ikaw, syempre, baka magkasakit ako, ganyan. So, kailangan, syempre, lagi alcohol, ganyan. Lahat ng yung environment mo, kailangan malinis. Sa bahay namin, ganun din. So, kailangan, separate kami lahat, sabon, tapos tuwalya, ganyan. Kailangan, kasi 3 kami. Mama ko, kapatid ko, tsaka ako. Lahat kami babae. So, syempre, pangit naman sa babae yung hindi masyadong conscious, parang ganun. So kami, iwahiwalay kami. Pero anumang gawing linis, nariyan pa rin sila. Mahigit 1,000 mikrobyo ang posibleng kumapit sa mga sahig. Ang inidoro naman, mayroong mahigit 700. At ang top 1 sa parumihan, ang sponge na panghugas ng pinggan na may 10 milyong bakterya per square inch, 200,000 beses na mas marumi sa inidoro. At kapag lumagpas na sa 500 ang numero ng RLU, mataas na ang porsyentong makontamina at makapagdulot na ng sakit. Siyempre, di ba, madumi nga sa labas. So, ewan ko, kailangan ko lang lagi may alcohol, sanitizer, o kaya moisturizer, yan. Welcome. Mayat maya. Parang ganun. Parang nagiging habit na nga siya. Parang ganun. Mannerism. Sa mga escalator, ganyan. Ayaw mo, hindi ka nahawak. Ayun, kahit sa jeep, hindi ka hawak sa rail. Parang sa hawakan ng Kasi, yun, madumi. Akala mo ma-adapt mo na siya, parang may infect ka na kaagad. So, may takot, ganun. Umaabot ng halos 3,000 mikrobyo ang kumakapit sa handrails ng mga jeep na halos singdumi ng isang basurahan. Samantalang sa mga bus at tricycle naman, mahigit 3,000 mikrobyo ang matatagpuan. Ang mga tren naman, mas malinis ng bahagya. Nasa pagitan ng 400 hanggang 1,000 lang ang taglay nitong mikrobyo. Pagdating namin sa laboratory, yun nga, SOP na yun. Kailangan malinis ka, sa kamay mo kailangan malinis ka, ganun. Gusto mo ba yung parang ma-infect ka ng mga yun? Siyempre ikaw, cautious ka din. This is the reality. Lahat ng bagay na nakikita mo sa isang bahay ay pwedeng maging source ng mikrobyo. Like sa kusina, yung sangkala na ginagamit, yung mga plato na ginagamit, yung refrigerator na pinaglalagyan mo ng pagkain mo. Lahat ng mga ito ay pwedeng maging source ng kontaminasyon. Itong bahay namin ay yari lahat sa kahoy.
Tapos sa mga lona, rirolium, yung sinasabi na bakbak pag pinatitimbang namin. Pagdating naman sa lupa, putik, saka basura. Sa mga dingding naman, yung mga plywood na maliliit, tinatagpi-tagpi lang para mabuong dingding. Karamihan talaga tinapon na yan dyan, yung mga bata, yung mga basura ng mga bata. Pag naglalaro, kumakain yan, mga basura. Tapos yung iba naman, pag umuulan, inaalod. Ako si June Barnes, isang microbiologist. Pumapasok pa lang tayo dito ay alam na natin na hindi talaga siya malinis base dun sa naaamoy natin at mas lalo pang nakapagpagrabe dito yung mga nakita nating basura na nagkalat. Ang nakakalungkot nito ay yung mga tao ay ito ay hinahawakan at parang hindi nila gaano alam yung mga pamamaraan para maprotektuhan yung kanilang mga sarili. Magandang hapon po. Magandang hapon din po kay June. Gusto lang namin kasi makita kung ano ba yung kondisyon na meron ngayon sa tahanan ninyo. So, bali dala ko itong isang instrumento na to. Isa siyang germeter para lang masukat natin kung gaano ba kalinis or kadumi yung mga ibang gamit na ginagamit ninyo dito sa tahanan ninyo. So, masusukat natin ngayon, Rio, kung gaano ba ka-epektibo yung paglilinis ng plato ninyo. Pasok ko lang siya sa loob and hintay lang tayo ng mga 15 minutes. So yung RLU na to ay nangangahulugang relative light unit at siya ay nagbibigay sa inyo ng idea kung siya ay malinis or madumi. Mayroon lamang mahigit 100 na mga mikrobyo na natagpuan sa plato nila Rio. So somehow maganda siya dahil napoprotektahan ninyo yung health or kalusugan ng mga kumakain sa plato na yan. So check naman natin ngayon, Rio, kung ano ba yung sitwasyon dito sa lamesa ninyo. So medyo kitang-kita natin na madumi talaga siya. Mayroong mahigit 13,000 mga mikrobyo ang mesa nila Rio. 6 na beses itong mas madumi sa isang basurahan. Napakalaking indikasyon kung gaano kadumi yung lamesa. So, importante ngayon ate na bukod sa malinis yung plato, dapat yung pinaglalagyan natin ng plato, pinaglalagyan natin ng pagkain, dapat napapanatili din nating malinis. Actually, may mga mikrobyo na mapamahirap ka, mapamayaman ay meron ka talaga. Nagkakaroon ka ng diferensya yung tinatawag natin na microbial load o yung dami. Sa loob ng kalahating dekada, mistulang tenant na ni Rio sa bahay ang mikrobyong bilyon na ang bilang. At sa bahay naman ni Iza na matinik na pagdating sa kalinisan ay hindi pa rin ligtas pero malaking tulong pa rin daw ang pagiging mabusisi niya sa kanyang personal hygiene. This is the reality. Lahat ng bagay na nakikita mo sa isang bahay ay pwedeng maging source ng mikrobyo. Like sa kusina, ay yung sangkala na ginagamit, yung mga plato na ginagamit, yung refrigerator na pinaglalagyan mo ng pagkain mo. Lahat ng mga ito ay pwedeng maging source ng kontaminasyon. Base sa pagsisiyasat ni June Barnes, lumabas na TNTC o too numerous to count o sobrang dami ng mga bakterya sa sitio Damayan. Kada daw isang cell na meron tayo sa ating katawan ay may katumbas itong 10 mikrobyo na dala-dala mo. So mas marami ka pa actually mikrobyo na dinadala sa katawan mo kumpara sa number ng cells na meron ka sa katawan mo. Magkakaroon ka ng mikrobyo. Walang tao na pwede niyang i-claim na wala siyang mikrobyo. Lahat ng tao may mikrobyo at imposible tayo na ma-sterilize. Actually, very useful kasi nagiging silang first line of defense mo. Sa pamamagitan ng mga mikrobyo na ito, napapalakas mo kahit paano yung immune response dahil nag-produce ka ng mga antibodies. Napaka-importante pa rin na panatilihin natin ang kalinisan ng ating mga pangangatawan. Busy ka dyan. Masaya po ang mga tao rito. Wala po akong angal. Hindi ako lilipat.
Hindi dito ang hanap buhay ko. Huwag ka na pumunta rito kung magtatakip ka lang ng ilong, alam mo mabaho rito. Ang sasabihin ko, mga pakilamero kayo. Hindi. Sorry. Wala akong magagawa eh. Talagang madumi kami eh. Proud ako sa kahit na ganito karumi ang lugar namin. Walang sinasanto ang mga mikrobyo, hindi ligtas sa kanila ang katawan ng sinumang tao. Pero kung magiging malinis lang sa lahat ng oras, pihadong mababawasan ang bangis na dulot nila. Magandang gabi, ako po si Cheryl Cosim at ito ang mga kwento ng mga numero. Undefeated 11-time world champion Floyd Money Mayweather will face Marcos El Chino Maidana. Bring it on, amigo. Mayhem Mayweather versus Maidana 2, September 14, 12:30 p.m. sa TV5. This program is brought to you by San Miguel Beer, samahang walang katulad. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Noong nakaraang linggo, hinagupit ni Super Typhoon Yolanda ang Eastern Visayas at iba pang kalapit na probinsya. Pang-24 na bagyo si Yolanda na pumasok sa bansa ngayong taon at sinasabing isa sa pinakamapaminsala sa buong mundo. Sa loob lamang ng isang araw, winasak ni Yolanda ang maraming buhay at pinerwisyo ang maraming kabuhayan. Magandang gabi, ako po si Cheryl Cosim at narito ang mga kwento sa likod ng mga numero.